Paanyaya. Si Liana, isang dalagang Pilipina na naninirahan sa New York, ay nagulat nang makatanggap siya ng isang liham mula sa Romania. Ang sulat na may antigong wax seal ay isang imbitasyon sa kasal ng isang malayong kamag-anak na hindi kailanman niya nakilala. Sa likod ng kanyang isip, nagduda siya. Ngunit dahil sa pagkamausisa at sa kagustuhang alamin ang kanyang lahi, nagpasya siyang pumunta. Pagdating niya sa Romania, isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanya sa airport. Tahimik at may matalim na titig. "Maligayang pagdating, Senyorita Liana," anito sa mababang tinig habang inaabot ang kanyang bag. Naglakbay sila sa isang matarik na daan papunta sa malakastilyong mansyon na nakatayo sa gitna ng isang makapal na kagubatan. Sa ilalim ng liwanag, ang mansyon ay mukhang itinayo pa noong medieval times. May matutulis na tore at bintanang tila nagbabantay. Sa kanyang paglapit, napansin niyang bahagyang nakabukas ang malaking pintuan at mula rito ay sumilip ang isang lalaking matangkad, may matulis na panga at mapupulang mata. Sa loob ng mansyon, isang ingranding piging, isang mahabang mesa ang punong-puno ng mamahaling pagkain, kuneho, pato at pulang alak na nagsisilipat-lipat sa mga kristal na baso. Ang mga panauhin ay nakabarong at gowns na tila mula sa ibang siglo. Ngunit napansin ni Liana ang isang kakaibang bagay. Lahat ng mga ito ay may maputlang balat at tila hindi kumukurap. Sa dulo ng mesa, si Lord Victor, ang lalaking unang sumalubong sa kanya, ay ngumiti. "Liana, ikinalulugod kitang makilala. Ikaw ay bahagi ng ating pamilya at ngayong gabi ikaw ay tatanggapin bilang isa sa atin." Inilabutan si Liana. Habang naglalakad sa mansyon, may nadiskubre siyang isang lumang portrait. Isang babae na kamukhang kamukha niya. Sa ilalim nito, isang nakasulat na pangalan, Elena Dragomir, 1875. Napatra siya. Simple bang may isang babaeng nabuhay noon na kahawig niya? Sa kanyang pag-iimbestiga, natuklasan niya ang isang nakatagong lagusan na bumababa sa ilalim ng mansyon. Sa ilalim nito, natagpuan niya ang isang altar na may kandila at isang lumang aklat na puno ng lumang panunumpa. Sa gitna ng altar, isang malaking antikong salamin. Dito niya nakitang nawala ang kanyang refleksyon. Nang tumingin siya sa paligid, naroon si Lord Victor at ang iba pang panauhin. Ngayon ay nakatayo at nakatingin sa kanya. Ang kanilang mata ay namumula at ang kanilang matutulis na pangil ay kumikisnap sa liwanag ng kandila. "Ikaw ang nawawalang tagapagmana ng ating dugo," sabi ni Lord Victor. "Oras na upang tanggapin mo ang iyong tadhana." Ngunit hindi pumayag si Liana. Agad siyang tumakbo palabas ng lagusan. Pinalo ng mga hagdan, tinakasan ng mga nilalang na humahabol sa kanya. Tumakbo siya palabas ng mansyon at sa masukal na kagubatan, ang kanyang hininga ay mabilis at ang kanyang puso ay bumabayo. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang bulong ng hangin at ang kaluskos ng mga anino na sumusunod sa kanya. Sa kanyang pagtakbo, nakita niya ang isang matandang simbahan na halos gumuho na sa kalumaan. Sa loob may isang banal na krosipiho at isang lumang espadang pilak na nakalagay sa altar. Walang pag-aalinlangan, dinampot niya ito. Pumasok si Lord Victor. Ang kanyang balabal ay lumilipad sa hangin at kumiti ito. "Hindi mo maaaring takasan ang iyong tadhana, mahal kong Liana." Ngunit sa isang iglap, itinapat ni Liana ang espadang pilak sa kanya at sumigaw siya sa sakit. Ang kanyang balat ay nagsimulang masunog at ang kanyang katawan ay naglaho sa dilim. Pagbalik ni Liana sa New York, dinala niya ang liham at litrato kay isang dalubhasang kasaysayan. Ang pamilya Dragomir, ayon sa mga tala, ay isang sinaunang angkan ng mga vampir. Pangiti siya. Alam niyang hindi pa ang lahat.